Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga brothers and sisters in Islam, magandang gabi po sa inyo. Muli na naman po tayo nagbabalik sa Pilipinas Recap by Dulcarnain DQ. Sa gabing ito, kung bago lang po kayo sa aking channel, na mapadaan po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang video na to. Maraming salamat po at click na rin po notification bell para kayo po ang unang-unang makakita sa aking mga next videos, inshallah. Okay po, umpisa po tayo sa isang survey na ginawa ng SWS. Sabi po nila, ayon sa kanilang survey, 27.2% ng populasyon ng Pilipinas ngayon ay nakakaranas ng involuntary hunger. Nakakaranas po sila ng gutom. So, most likely mga nasa 7.5 million na pamilya ang nakakaranas ng gutom sa Pilipinas. So, magre-react po tayo doon sa survey na yun. So, ang tanong po natin, nasan po ang ayuda? Nasan po ang AICS? Asan po ang AKAP at ang PORPIS? So, yan ang pinagmamalaki ng gobyerno natin na kailangan daw, hindi daw pwedeng ihinto yan. Sabi po ng palasyo ng Malacanang, hindi po daw po pwedeng ihinto yung ayuda na yan. Kailangan nilang ituloy. For what reason? Alam na po natin lahat yan. Madako po tayo sa Dahig. Ang latest na balita sa Dahig, pinauwi na raw po ni Tatay Digong si Senator Robin Padilla sa Pilipinas. Para sa atin, tayo ay magtiwala at sumunod sa instruction ni Tatay Digong, kasi alam naman natin na si Senator Robin presidente ng PDP Laban at medyo magandang ang serving ngayon ng PDP, pambato ng PDP, ang Duterte. So pag-usapan po natin ang senatorial candidates na medyo boto po natin ng PDP Laban. At kung may sisingit nyo din po si Colonel Gringo nasan, pwede din po natin siya isama sa ating mga boto. Dahil alam naman natin, medyo actually di siya kasama sa PDP Laban slate, pero sa tingin natin makakatulong siya. Ayun lang po ang aking opinion. Makakatulong siya sa Senado. Let's see. Kasi sa inyo po yan. Nasa sa inyo pong desisyon yan. Kung sino po ang idadagdag nyo sa dalawa. Dadagdag nyo na dalawa sa inyong mga balota. Ang susunod na naman natin, na recap, Senate hearing tungkol sa sinasabi nilang extraordinary rendition, kidnapping na yung ginawa nila kay Tatay Digong. So may lumabas na balita na hindi na daw a-attend ang mga ehekutibo, yung mga department secretaries na inimbitahan nila nung una. Hindi na raw pupunta. Ayaw na raw ni Marcos Jr. na patinin. So di natin alam kung bakit, pero amoy naman natin kung anong dahilan. So, pero sa tingin ko, ang aking opinion, para sa aking opinion lang, nalaman na natin mula sa kanilang bibig naman kung anong mga nangyari, kung anong plano na nangyari. So, sa tingin ko, sa opinion ko, hindi na natin kailangan na imbitahan yung mga yun, kasi nasabi nila kung ano yung mga dapat nilang sabihin, diba? Alam naman natin, obviously. May maraming video na nagkalat, ang daming videos na nagkalat.
Obviously, nakita na natin kung ano yung mga diskarte na ginawa nila. So, sa palagay ko, ang bitahan na lang nila yung mga yung mga ibang opisyal ng AFP. Dahil sa palagay po natin, kailangan magpaliwanag ng AFP kung bakit mga pulis nagmaniobra dun sa loob ng Villamor Air Base. Na alam mo naman natin, military base yun, hindi naman yun baluarte ng mga pulis. Tulad ng Campo Crame, Campo Aguinaldo. Although yung mga kampo na yun, may mga sundalo din doon. Pero Villamor Air Base, yun military base. At bakit pulis ang mga halos lahat mga pulis ang nandun. So tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na Senate hearing. Okay, isa pa rin po na kaganapan sa The Hague, yung ina ni VP Sara na si Madam Elizabeth Zimmerman nasa The Hague na rin po para suportahan ang kanyang anak, si ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Yun po, may mga pictures, may mga balita na lumabas sa social media na nandun na nga po si Madam Elizabeth Zimmerman. Okay, tingnan po natin ang mga susunod na kabanata. Sa local news naman, yung nakita po natin na pangyayari na road rage sa Antipolo. Medyo nagkaroon ng doon, ng hindi magandang pangyayari doon. Subalit, at nabalitaan na rin po natin na nahuli na daw po. Nasa kote din yung namaril na nakakulay puti na t-shirt. Doon mismo sa checkpoint sa Antipolo, nahuli na rin po. Sa sa mga balibalita din na 3 ang katao ang nasaktan. Balibalita na kuha natin sa impormasyon, yung asawa daw ata. Yung asawa ata nung namaril, tinamaan din. Maraming video na nagkalat. Okay po. Lastly, meron tayong nagkalap na balita na nagkaroon po ng grass fire dyan sa area ng Taal Volcano, dyan po sa Batangas. So, grass fire, meaning mga ito po yung kabukriran na maraming talahib or mga nakatanim na mga damo na tuyo na nagkaroon. Hindi naman po siya wildfire na tulad na lang nangyari sa California. Grass fire po to, pero kumakalat din po ito at nagbibigay ng malaking usok. So sa mga OFW po natin na may mga pamilya, may mga kamag-anak sa Batangas, sabihin nyo po ang inyong mga kamag-anak, ang inyong pamilya na suot ng face mask. Ito naman po ulit si Shelby, ng aking pusa. Nandun po yung isa, hindi pa po nagpapakita, medyo mahihain. Ito po silosa, kaya ito naman po siya ngayon. Hello. Okay po, sa susunod po ulit na video, subukan ko pong bumalik maya-maya ulit. Sa ngayon po, bye for now. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.